Maupay na adlaw, magandang araw po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa akin at sa lahat ng mga subscribers ko. Ngayon mga kawaray, magluluto tayo ng kakaibang puto dahil ngayon ay mahal na po ang bilihin. Sobrang mahal po ng mga ingredients para sa ating cake. Ngayon, gagawa tayo ng simple lang. Puto lang po ito pero ang design nito ay cake na po. Ang lasa nito ay hindi nalalayo sa lasa ng cake. Ang gagawin ko dito ay puto fruit cake. Ayan. Noon, nung mga 5 years, ginawa ko na po ito. Pinang business ko na po ito. Naglalaga po ako dati sa talipapa. Yun po ang simula ko din. Pagkatapos ng puto, nagtry ako ng bakit hindi ko i-improve ang puto ko. Then ngayon, ibibigay ko sa inyo ang aking recipe na kauna-unahan kong ginagawa. Unang ingredients na gagamitin ko ay gumamit po ako dito ng fruit cocktail. Yung maliit lang po ito, nabili ko siya ng 73. And then ngayon, ikakat po natin ito ng maliliit kasi puto po ang gagawin natin kaya kinat ko po siya ng maliliit. Napansin ko nang binili kong fruit cocktail ay walang cherry. Pero may available naman po ako. Kumuha lang ako ng dalawa, in-slice ko din po siya ng maliit. Ayan, para maganda tingnan. Ang susunod kong gagawin, pagsasamahin ko na po ang aking mga ingredients. Unahin ko po ang all-purpose flour. Ito ay 2 cups. Sa 2 cups mga kawaray, madami na po tayong magagawang puto cake. Susunod ko naman ang ating baking powder. Ito ay 2½ teaspoon. 1/2 teaspoon na asin para hindi matamis ang ating puto. Butter, 2 tablespoon. Ito ay tinunaw ko muna siya bago ko ilagay. Kung sakaling wala kayong butter, pwede naman po margarine. Alaska Ibap, ito ay 370 ml. Maglalagay po ako dito ng pang flavor. Ang ginamit ko dito ay vanilla, McCormick. Patak lang po ang ginamit ko kasi masyadong matapang pagka marami tayong ilalagay. Pagka nalagay na natin lahat, i-mix na po natin ito. I-mix natin hanggang sa mawala ang pamumuo ng ating all-purpose flour. Pagkatapos natin i-mix, ilalagay naman natin ang ating fruit cocktail. Kahit konti lang ang paglagay natin para may lasa lang po. Konti lang po ang inilagay ko dito. Pagkatapos natin ilagay ang ating fruit cocktail, i-mix ulit natin ito. Itabi po muna natin ito pagkatapos natin i-mix dahil gagawa na tayo ng merang. Ang una nating ilalagay dito ay 5 pieces of egg white. Siguraduhin natin na wala tayong mahalong egg yolk kasi once na may mahalong egg yolk, hindi po aalsa itong ating gagawing merang. Ang unang ginawa ko dito, hina-speed ko na po siya para mabilis po ang pag-mix ko. Once na ganito na ang ating textures ng ating merang, dahan-dahan po nating ibubuhos ang ating white sugar. Ito ay 1/2 cup lang ang ginamit ko kasi mga kawaray, maglalagay po ako dito ng palaman, yung ating yema filling. Pero kung sakaling wala kayong palaman, pwede nyo pong dagdagan ang inyong asukal. Gawin nyo pong 1 cup po para hindi naman matabang ang gagawin niyang puto cake. Once na ganito na po ang ating merang, hindi na siya nahuhulog, kahit tuwarin nyo po siya, wala nang nahuhulog, ibig sabihin yan, okay na po siya. Pwede na po natin yan ihalo. Nandito na tayo sa mahirap na part na paghalo ng ating merang. Kasi once na hindi tama ang pagmix nyo dito, paghalo nyo, hindi po maging maganda ang kinalabasan nitong ating puto cake. Kailangan ang pagmix nyo dito ay dahan-dahan lang at hindi nabibigla. Kasi once na hindi tama ang pag-mix nyo, hindi po maperfect itong ating puto cake. Pagkatapos nating i-mix ito, ilalagay na natin ito sa ating mga puto molder. Ang ginamit ko dito ay large.
Pero bago yan, kailangan nakapagpakulo na kayo ng tubig. Kailangan bago natin to isalang, kailangan kulong-kulo na ang ating tubig. Gamit ko pong palaman dito ay Yema Caramel Cake. Kung sakaling gusto nyong matutunan kung paano ko ginawa ang Yema Caramel Cake ko, panoorin nyo po dito sa aking video ang aking glutinous balls with Yema Caramel Cake. Doon ko po kasi inilagay yung aking video kasi pag dito pa masyadong haba ang ating video. Panoorin nyo na lang po doon kung paano ko ginawa ang aking palaman. Naglalagay na po ako dito ng Yema Caramel Cake. Konti-konti lang po ito mga kawaray. Itong aking Yema Caramel Cake, sobra lang po ito sa ginawa ko kahapon. Yung aking glutinous roll. Napakasarap din po nun. At talagang madami kayong susobra pang palaman. Lahat, pwede nyo pong gamitin ito. Ang aking Yema Caramel Cake, pwede nyo po itong ipang-drip sa inyong mga cake. Pero, ang pagluto nito, hindi ganun katagal. Naglalagay na po ako ng pang toppings. Ito ay fruit cocktail. Ayan po yan. Nilaglagyan ko na po. Kayo na pong bahala kung paano nyo po didesignan, kung paano nyo po ilalagay yung red sa gitna. Nasa sa inyo na po kung paano gumanda ang inyong puto cake. Pagkatapos kong lagyan ng fruit cocktail sa ibabaw, nilagay ko na po ito sa aking steamer. Kung kayo ang gagawa, kailangan bago nyo isalang, kailangan yung tubig nyo ay kumukulo na para hindi po pumangit ang alsa nitong ating cake. Kailangan kumukulo muna siya bago nyo isalang. Pagkatapos kong lagyan ng aking photo molder, naglagay naman ako dito ng baking pan. 6x3 po ang ginamit ko dito. Round po siya para may kapartner yung aking mga photo molder. Naglagay po ako dyan ng palaman. Sa gagawa nito, huwag nyo pong pupunuin. Dapat ay half lang siya para hindi po umapaw. So ayan, nilagyan ko din po siya ng palaman. Pagkatapos, naglagay na po ako ng toppings. Lagyan ko na siya ng fruit cocktail. Uulitin ko, kapag may sobra kayong fruit cocktail, bago maluto itong ating puto cake, maglagay din po kayo sa ibabaw para mas maganda tingnan, mas masarap tingnan. Mga kalagasan o batanon, hakurat sa naray hakudayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira, igagala. Sinalang ko na po siya sa kumukulong tubig. Kailangan kulong-kulo bago natin to isalang. Kasi pagka hindi kulo, hindi po aalsa itong ating cake at flat lang siya, hindi po maganda. After 20 minutes, naluto na po itong ating maliliit na puto. Ulitin ko, naglagay din po ulit ako ng topping sa ibabaw para mas maganda tingnan, pero konti na lang. Itong ating natirang round cake ay sinalang ko ulit po siya ng 30 minutes. Kaya niluto ko siya ng 50 minutes sa mahinang apoy lang po yun. Ayan, after 50 minutes, naluto na din ang ating napakalaking cake. Kaya napakaganda tingnan. Naluto na po natin ang masarap at kakaibang puto fruit cake. Napakasarap nito. So ayan, kung gusto nyong gawing pang-business ito, maganda po itong pang-umpisa, lalong-lalo na po doon sa mga nanay na gustong kumita kahit nasa bahay lang po. Kahit puto po ito, masarap po siya. Sundin nyo lang po kung paano ko ginawa. Doon naman sa gustong maglagay ng palaman,
Nandito lang po ito sa aking videos kung paano ako gumawa ng Yema Caramel Cake. The best po ito mga kawaray at sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, isubscribe nyo po ang aking YouTube channel, i-like nyo po ito, at i-share nyo po ito sa mga friend nyo na gustong kumita kahit nasa bahay lang sila. Pwede po yan. Sa gusto namang hiramin ang aking mga pictures para pang post nyo sa inyong FB, puntahan nyo po ang aking Facebook. Kahit wag na kayong magpaalam, ayan. Pwede nyo pong hiramin yan. Pang post nyo at panimula nyo. Kung may natutunan kayo, kung nagustuhan nyo po itong aking recipe, isubscribe nyo po ang aking YouTube channel. I-click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng i-upload ko ng mga bago kong recipes. Thank you po sa inyong mga kawaray. God bless po sa inyong lahat.